Sinasabi ko na pumunta kayo doon at tatawag tapos mamayang gabi maglakad tayo. Nalaman na ang dahilan kung bakit pinalayas ng Kremlin sa Russia si Nurlan Saburov, ang sikat na stand-up komedyante. Sa internet, napag-usapan na ang iba't ibang bersyon. May mga nagsabi na kinritiko niya ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. May nagsusulat na nilabag niya ang batas sa migrasyon ng Russia at hindi nagbayad ng buwis. At may ilan pa ngang nagsasabing inakusahan si Saburov sa Russia ng money laundering. Si Saburov ay naalala ng matinong manunood dahil sa iskandalosong pambabastos niya sa babaeng Ukrainian sa Amerika noong 2022 na nagsalita tungkol sa pagpatay ng sibilyan sa Ukraine ng mga Ruso. Ngayon, hindi pinayagang pumasok si Nurlan Saburov sa Russia at bawal siya ng 50 taon. Ipinagbawal ito ng mga autoridad matapos tumanggi si Saburov makipagtulungan sa Federal Security Service ng Russia. Lumabas na sinubukan ng mga tauhan ng Federal Security Service na gawing espiya si Saburov. Inalok siyang kumuha ng Russian passport at sumali sa digmaan laban sa Ukraine. Pero tumanggi si Saburov sa utos ng Kremlin kaya siya pinalayas sa Russia. Sabi nga nila, simula pa lang ito, mas kapanapanabik pa ang susunod na episode. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito. Mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga balita agad-agad kapag may dumarating na impormasyon. Tumawag ka na lang kahit kanino. Basta pumunta ka doon at doon ka na tumawag. At ngayon, Ipinagbawal ng Russian Federation si Nurlan Saburov, isang stand-up comedian mula Kazakhstan. Ipinagbawal siyang pumasok sa Russia ng 50 taon dahil sa pagbatikos sa digmaan sa Ukraine at paglabag sa batas ng migrasyon at buwis. Iyan ang opisyal na bersyon. Ginawa ang desisyon noong Enero 30 ang CP. Para sa pambansang seguridad, pagsunod sa batas, at proteksyon ng espiritual at moral na halaga. Noong gabi ng Pebrero 6, dumating si Saburov sa Vnukovo Airport sa Moscow mula Dubai matapos gumawa ng patalastas. Sa passport control, dinala siya sa ibang silid at binigyan ng dokumentong nagbabawal sa kanyang pagpasok sa Russia. Noong una, nakansela ang mga konsyerto ng komedyante sa ilang lungsod sa Russia dahil sa hindi tiyak na mga pangyayari. Ayon sa mga organizer, dito nagsimulang isulat ng Russian media na may ari-arian si Saburov sa Russian Federation na higit 60 milyong rubles ang halaga. Ayon sa kanila, sinubukan daw niyang gawing legal ang perang kinita sa Russia gamit ang mga tagapamagitan. Sa madaling salita, naglaban ng pera si Saburov. Pero ang pinaka-interesante, inamin ng Kremlin na pinilit nila si Saburov na kumuha ng Russian passport at suportahan ang digmaan laban sa Ukraine. Pero tumanggi siya dahil natatakot siya sa mga parusa. Gusto niya makuha lahat, kumain ng isda at sumakay sa bangka. Si Saburov ay isang sikat na stand-up comedian at host mula Kazakhstan at Russia. Nakilala siya bilang resident ng palabas na stand-up sa TNT channel at host ng YouTube show na Ano ang Nangyari Pagkatapos. Ngunit ang komedyanteng ito ay natandaan sa Ukraine dahil noong tagsibol. 2022 habang nasa United States tour siya, hindi niya diretsong sinagot ang tanong tungkol sa relasyon. Nagsimula ang mga kilos protesta ng Ukrainian aktivista sa kanyang mga konsyerto matapos ang agresyon ng Russia laban sa Ukraine. At sa isa sa mga konsyerto sa Amerika, inamin ni Saburov na natatakot siyang ipahayag ang kanyang posisyon dahil nag-aalala siya para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Pasensya na, ito ba ay dahil sa buwan ng dalaw? Anong nangyayari? At sa video na ito pa rin ang mga palabas ni Saburov sa Amerika noong tagsibol ng 2022 sa isa sa mga konsyerto. May lumapit na aktivistang Ukrainian sa entablado na may pulang mga mantsa sa puting damit. Ang kasuotang ito ay sumisimbolo sa dugo ng mga Ukrainians na pinatay ng mga Russian na mananakop. Agad nilang inalis ang babae sa bulwagan pero biglang sinabi ni Saburov sa mikropono, "Ano yon? Regla?" Sa ganitong paraan, ipinakita niya kung gaano siya walang pakialam sa mga biktima ng digmaan. Matapos ang insidente,
nakansela ang ilang konsyerto ni Soborov sa United States at Israel. Ngunit hindi pa rin siya nagsalita tungkol sa digmaan ng Russia sa Ukraine. Pero bakit ang isang tapat na tagahanga ng Russia ay pinaalis pa mula sa Russia? Ipinagbawal ng autoridad ng Russia si Nurlan Soborov na makapasok sa bansa matapos siyang tumangging makipagtulungan sa Federal Security Service ayon sa importanteng mga kwento. Nilinaw ng mga source ng publikasyon na ang nagpasimula ng pagbabawal ay ang serbisyo para sa proteksyon ng konstitusyonal na kaayusan at labanan sa terorismo ng Federal Security Service na kilala bilang ikalawang serbisyo. Ayon sa kausap ng publikasyon, ilang beses na pinatawag ang komedyante para sa mga pag-uusap sa gusali ng Federal Security Service sa Lubyanka, kung saan sinubukan siyang kumbinsihin na makipagtulungan. Sinubukan daw umiwas o magkunwaring walang alam si Soborov. Noong 2025 ayon sa source, binigyan si Soborov ng ultimatum. Pumirma ng kontrata sa sandatahang lakas ng Russian Federation at lumaban ng 1 taon sa Ukraine o lisanin ang Russia. Pero hindi naman daw Nazi ang mga Ruso. Yung isa ay Kazakh, parang kakilala lang. Sinabi ni Soborov sa mahahalagang kwento na sinikap ni Soborov patunayan ang kanyang katapatan sa mga autoridad ng Russia. Nagbigay siya ng 10 motorsiklo para sa pangangailangan ng SVO at nag-donate ng 2 milyong rubles sa pondo ng lahat para sa tagumpay. Sinubukan niyang ipakita na kakampi siya pero hindi ito nakatulong. Kami rin at sa totoo lang, tumutugma ito sa ibang mga katotohanan. Noong Mayo 2025, inaresto si Soborov dahil sa paglabag sa batas migrasyon ng Datelstva. Pinagmulta siya ng 5,000 rubles at pinalaya sa Russia, ngunit pwedeng bumalik legally sa dulo ng 2025. Maramihang kinansela ang mga konsyerto ni Nurlan Soborov sa mga lungsod ng Russia gaya ng Abninsk, Ryazan, Omsk, Yekaterinburg, Nizhnevartovsk at Tyumen. Tuwing ganoon, sinasabi ng organizer na may ditiyak na pangyayari, pero malamang tinatawagan sila ng Federal Security Service. Palitan din. Pero ayon sa ulat, ang serbisyo para sa proteksyon ng konstitusyonal na kaayusan ng Federal Security Service ang nabanggit dito. Dati na itong nabanggit sa mga investigasyon ng Insider, Bellingcat at Der Spiegel bilang unit na sangkot sa mga pampulitikang pag-uusig, kabilang ang pagkalason kina Alexei Navalny at Vladimir Karamurza. Kaya si Soborov na talaga namang nagsikap, alam mo, na makalusot sa mga patak ng ulan, kaya sa totoo lang, binigyan ng magkatugmang testimonya base sa mga resulta, kaya ito ay parang isang kabalyerong pulp. Tinulungan ni Castore si Bangraya at Napoli. Parang YouTube channel. Lubos akong nagpapasalamat sa anumang donasyon o subscription gamit ang mga link sa video description. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.